dito. Okay. Right. Sige po, minsan. Okay, dalawa yung recording tuloy natin, no? 4 to 9. Ayan, nag-cut off kasi siya. Ang kainis din, kung kailan 10 minutes na lang eh. Tsaka pa naputol yung ano, call. Okay. Wait lang, medyo nag-loading pa siya. Ano to ata? Ayun. Okay, visible na ba siya sa inyong side? Balik lang tayo dito, no? Visible pa. Okay. Ito, yun. Ito, please tell the story of that day as the lawyer said. Yun po ba? Okay, pwede. Ang cute pa naman ng profile pic niya galing sa ano, Komi-san can't communicate. Picture ni sir. Ano ba? Okay, sige po, one more time. Okay, yung translation ninyo. Go. Ito, please tell the story of that day as the lawyer said. Okay, that's Kaya pala yung nasa notes ko, ba't parang mali yata ang translation? okay. Alright, so we could go for this one po. Okay, so gustong i-quiz ipakwento. Okay, gustong ipakwento ng ating speaker, itong nag-request ng action natin po, yung parehong paraan kung paano ito sinabi ng abogado. Again, parang tine-testingan tayo ng speaker natin. Sige nga, ikwento mo yung tungkol sa araw na yun, abogado mo. So kumbaga, kung ano yung story ng abogado mo, ganun din yung sasabihin mo. Gustong ipagawa ng speaker sa kausap niya yung kwento ng tungkol sa araw na yun sa parehong paraan kung paano ito sinabi ng abogado nga daw. So, kung ano yung sinabi ng lawyer o ganun din yung sabihin mo ng pagkukuwento tungkol sa araw na yun. Okay, so again, yung verb number 2 natin ay yung hanashite. Okay, hanashite kudasai. Natin dito po. Okay? Na sa parehong paraan ng pagkakasabi ng abogado, sabihin mo, ikwento mo yung tungkol sa araw na yun. Okay? Alright. Tagalogin daw natin ito po. Sige po, Sir Dehan. Hello, Sir Dehan. Ito, ano pwede? Pwede, hindi. Kudasay. Ito, pwede bang, pwede bang, pwede ba sabihin mo, pwede, sumimasen sensei pa, ito, soto orosai de. Ay, ito, pwede ba pakisabi? Tungkol doon sa araw na iyon. Aba, teka. Ito, pati Tagalog, nahihirapan na din ako. Ito. Sir, ano bang gustong ipagawa sa'yo sana, sir? Okay, try to read the sentence again tsaka yung translation mo kanina. Ano bang gustong ipagawa talaga sa'yo? Pwede bang pwede bang pakisabi? Okay, again po, intindihin yung sinabi niyo po kanina. Ano ba yung translation natin diyan? Ito. Anyway, translate mo to kanina eh, 'di ba? Ano bang sabihin ng tulad ng sinabi sa iyo ng lawyer mo, pwede bang
pakisabi. Pwede bang sabihin mo yung tungkol sa araw na yun? Yung ba? Okay. Again po, sa paanong paraan natin naiintindihan yung gustong ipagawa sa atin pala nitong kausap natin? Anong gusto niyang ipagawa sa inyo, sir? Ah, sabihin yung po ba yung hinukoto o hanas teka dasa yung ba? Anong sabi ba? Kung sa inyo sinasabi ito ng person, ano talagang gusto niyang ipagawa sa inyo? What if ikaw sabihan kita ng ganyan, "Kei, Bengo shitai itatori ni ano hino koto o hanashite kudasai." "Dehan-san, Dehan-san, Bengo shitai Parang itatori ni ano hino koto o hanashite kudasai." "Dehan-san?" What if sa'yo sinabi 'to, ano talaga yung gustong sabihin nung kausap mo sa'yo? Anong gusto niyang ipagawa kumbaga? eto, answering diyan ate. Eto, answer po ba or Kaya nga po 'no, again po, imagine na lang po, imaginin niyo na lang, ano ba talaga yung gustong ipagawa sa inyo ng kausap ninyo kung sinabihan kayo nito? sabihin yung nangyari dun sa araw na yun? Yun Yun po lang ba? yun lang ba? Ano yung sabi niya? Ay, ah, Ano yung sabi niya? "Bengoshi ga itta tori ni." Ano ibig sabihin nun? at tulad ng sinabi ng lawyer sa AU. Oh, so ano talaga yung buong bakit niyo pinuputol? Bakit isang parte lang yung sinasabi niyo? Yung buong sinabi ba, yung gustong ipagawa talaga ng kausap ninyo sa'yo, ano ba talaga yun? Ay, Ano yung buong gustong ipagawa ng kausap niyo sa'yo? Ang sentence nga niya, "Bengoshi ga ittatori ni." Ano ibig sabihin niyan? tulad ng sinabi ng lawyer sa tulad ng sinabi ng ano nga lawyer. Abogado Lawyer, abogado po sa Tagalog ang abogado yun, abogado. Tulad ng sinabi ng abogado sa iyo, sabihin mo yung nangyari. Sabihin mo yung sabihin mo yung ito. naku, hindi ka sa korte niyan, sir. Tehan, Ayun. mahuhuli ka niyan, talaga sa korte niyan, hindi tayo Di ba tama? sa drama ng sa drama ng inyong kampo. Siyempre may drama-drama 'yan 'no, may plano-plano. So ito sabihin mo ha, tapos si sir okey, tapos iba yung 'di ba? Yun. Yeah, Med- paano 'yan, wala 'yan, talo yung kaso natin sir 'pag gano'n. medyo tagilid po ako pag nagta-translate sa Tagalog. Eh, 'di 'wag mag-Tagalog sir, saan ka ba komportable sana? Makakaya ko 'yan. Tagalog po pero I'm medyo po. Isa Ayun, pakisabi tungkol sa araw na yun katulad ng sinabi ng abogado okay. okey. Okay, with the help of some of our friends, Thank you ayun, po. okay, with the help of some of our friends, Miss Karen and Miss Riza, ano yung pinapagawa talaga sa'yo ng kausap mo? Eh, ano po yung pinapagawa ng kausap ninyo, sir? Exactly. Ano po, pakikwento sa akin ang nangyari sa araw na yun katulad ng sinabi sa'yo ng abogado. Oh, anong sabi ni Miss Riza? Eh, Kay ah, Miss Karen yung binasa mo, eh, kay Miss Karen yung binasa mo, anong sabi ni Miss Riza? pakisabi ang tungkol sa araw na yun katulad ng sinabi ng abogado. Oh, so ano yung pinapagawa sa'yo? Ito, sabihin yung sabihin yung tungkol sa araw na yun. Yun po ba? Yun lang yun, sabihin yung tungkol sa araw na yun. Yung instruction sa'yo, wala na, hindi mo sinama.
Katulad ng sinabi ng katulad ng sinabi ng abogado. Sir, kung may gagawin ka man, wag ka talagang pahuhuli, sir, kasi talagang tagilid tayo, ha? Wag ka talagang pahuhuli, sir. Okay. So, okay, correct po yung translations, okay, ng ating mga kasama po. Yung mga abogado natin medyo formal pakinggan, 'no? So, meron tayong version with Miss Jenalyn, "Mangyaring sabihin sa'kin." Gano'n, mangyari talaga yung term. I like it. Kaya napaka-formal pakinggan, "Mangyaring sabihin sa'kin ang tungkol sa araw na yun tulad ng sinabi sa'yo ng abogado." Exactly. So, yun yung instruction sa inyo. Gustong ipak'wento yung araw na yun. Pero yung paraan mo ng pagkukuwento ay katulad nung sinabi ng lawyer sa'yo. Katulad ng sinabi ng abogado sa'yo ba. Kung sinabi ng abogado sa'yo na dumating ka dun ng 5:00, sasabihin mo din na dumating ka ng 5:00. Kung sinabi ng abogado sa'yo na nakita mo yung person na nasa kusina, eh, gano'n din yung kwento mo. Sasabihin mo rin na nakita mo yung tao sa kusina. Kumbaga, sa paanong paraan kwinento ng abogado sa'yo yung nangyari doon, gano'n din yung sasabihin mo kumbaga. Kung sinabi ng abogado, sabihin mo dumating ka ng 5 PM. Sabihin mo, nakita mo siya sa kusina. So, gano'n din yung sasabihin mo, dumating ako 5:00 tapos nakita ko siya sa kusina. O gano'n din, copy paste. 'Yun yung gustong ipagawa ng kausap mo sa'yo, okey. So, eto po minasan, reality speaking po, um, I've never been to court, kaya I've never been to court. Pero nanonood kasi ako ng mga ano po, ng mga documentaries, and aside from that, one of my cousins practices law. And na-mention niya na meron talagang game plan na tinatawag. Game plan, ito yung pinaplano nila kung ano yung sasabihin during the session. Sinasabi nila kung ano yung dapat isagot kung sakali man na ito yung itanong sa kanila nung kabilang kampo. Tapos kung mapunta dito sa part na ito yung usapan, talagang i-deny daw talaga, gano'n. So, nagkakaroon ng coaching, nagkakaroon ng tinatawag na scripted na pagsagot kung sakali man na mapag-usapan ang tungkol sa bagay na ito during the session. Para sa ganitong paraan, madepensahan ng maigi ng kampo ninyo yung talagang pinapanindigan ninyo sa korte. Ganyan daw yan eh. Tapos ako naman na nakikinig, talaga, mga sinungaling kayo, yung nasa isip ko. Kasi ano, ginagawan talaga nila siyempre ng paraan, nilalaro lang nila sa salita yung ano po, yung talagang ano ba, statement nila po. Yung sinasabi nga, na ang tao ay nahuhuli sa bibig katulad ng isda. Ang isda ay nahuhuli sa bibig. Dahil whatever you use, whatever you say will be, against you. Okay, pagdating po sa korte, or should I say, whatever you say will be used against you in the court of law. Kung ano man yung sinabi mo, kung ano man yung ginamit mong mga kataga, maaring maging, okay, problema mo pa yan, okay, magiging laban pa sa'yo yung mga sinabi mong yun pagdating sa korte. So, according to them, okay, na kailangan daw talagang puliduhin ng mga involved, yung mga testamento nila, dahil siyempre may record yung bawat session. At yung record na yun ay binabalikan every time na magkakaroon ng hearing. At yung record na yun ay binibigay siyempre sa bawat kampo kung sakali man na hindi nag-record mismo yung kampo rin, which is imposible naman po. Nandun na yun sa ano sa protocol nila na whatever it is said during the time ng session, talagang isusulat and record lahat ng secretary, or ng lawyer mismo, depende 'no, kung ano yung talagang style nila para ma-retain yung information. May ganyan-ganyan daw talaga po, minasan. So, kaya nga 'no, Sir Dehan, okay, alam na. Okay, with Sir Dehan here, alam na. Okay, so again, thank you so much po sa ating mga ano po, mga chat support, okay, with Miss Karine, Miss, Riza, and we have Miss Jenalyn. Okay, so ang sabi nga, ito daw po, okay,
You got your translation? Sabihin mo sa akin ang tungkol sa araw na yon katulad ng pagkakasabi ng abogado sa'yo. Or, please tell me about that day the same way as your lawyer told you to. So, sa parehong paraan na sinabi ng lawyer, sa parehong paraan na ikinuwento ng abogado. Ikwento mo nga sa akin yung tungkol sa araw na yon. So, ipapa-copy paste ng kausap natin yung kwento ng abogado na this time ikaw yung magkukuwento kumbaga sa parehong paraan. Okay, so ito yung ibig nating sabihin po. Okay, yung ating verb number 2 o itong hanashite, yung hanashite kudasai natin ay gagawin sa parehong, again, ito yung torini, sa parehong paraan, ito yung verb na ta form natin, na sinabi ito ng abogado. Again, hanashite kudasai. Pakiusap sabihin, pakiusap ikwento. Okay, ang alin? Ang nangyari sa araw na yun. Okay, sa parehong paraan. Katulad ng, okay, yung verb ta form, okay, ito yung molde natin po, o dito mo imo-model, kumbaga, dito mo isusunod, no, yung pagkukwento mo na yan. Yung sinabi sa'yo ng abogado. Okay, so ikwento mo ang tungkol sa araw na yun, katulad ng pagkakasabi ng abogado sa'yo. Okay, so meron kang molde, meron kang susundin po na sabihin nating forma, okay, kwento. At yung forma na yon, yung molde na yon, okay, in this case, ay yung pagkakasabi ng abogado o yung paraan ng pagkukuwento niya, kumbaga. Example lang yan siya, minasan. So kung anong sinabi, yun din yung ikukuwento mo. Kung sinabi niyang dumating ka ng 5:00, edi sabihin mo rin na dumating ka ng 5:00. Kung yung tinuro sa'yo ay nakita mo sa kusina yung tao, edi yun din sasabihin mo, nakita mo siya sa kusina. Copy-paste nga po. So, yung kwento mo dito sa hanashite kudasai ay parehong kwento o parehong sabi nung abogado sa'yo. Bingoshi ga itatori ni, katulad ng pagkakakwento, pagkakasabi ng abogado. Pakiusap, kudasai. Pakiusap, sabihin mo, ikwento mo ang tungkol sa araw na yun. Okay? So, hanggang dito lang po muna tayo po for your lesson 34. So, nahapyawan natin siya, nabinyagan. Okay, natin kahit paano yung inyong lesson 34. So, this will be continued, of course, for tomorrow's lesson po. Lesson 34 pa rin tayo. Kung kaya natin umabot ng lesson 35, then why not? Again po, hanggang 36 yung binigay natin sa inyo na slides. Saka may ano siya. Hindi ko siya parang ma-reply to or ma-tag out. I'm not sure exactly bakit ayaw niya. Pero may nilagay akong message kung saan po na-belong yung slides na yun. Okay? So, konti lang yung, naka 46, 46, bakit 46? Naka 42 tayo na kanji sa inyong lesson 33. 42 yun siya kasi may mga lumang kanji dyan na hindi ko na kinount ng pagbibilang. I started using kanji kasi lesson 26. So, yung mga lumang kanji doon, hindi sinama sa bilang. So, more than 42 vocabulary na naka-kanji yung content ng inyong lesson 33. Now, we are now on lesson 34, so medyo konti lang sila. Okay, so again, reminder po para sa lahat, continue your collection, okay, para po sa inyong assignment. Per lesson nga po yun, no, na collection. If you could write it by the entire sentence, then why not? Para basahin na lang or i-check na lang pagdating sa actual na discussion or lesson. For those who are still practicing hiragana, please utilize your weekend. Okay, tomorrow tomorrow sa Friday, and then your Saturday, Sunday pa na nalalabing mga araw para
Okay, nag-connection loss na naman siya. Okay, so again hanggang dito na lang po tayo po minasan. Okay. Kaya hanggang dito na lang po tayo po minasan for tonight, of course. So again, continue po yung inyong collection po sa inyong assignment. And for those who are still practicing, continue the practice po kasi last weekend yun na po, of course, para sa allowance na binigay natin for your review ng hiragana. So that would be it. So, Zehi, domo arigatou gozaimasu. Otsukare-sama deshita po minasan. Have a wonderful rest for tonight and continuation bukas. You may now exit the call. Again, thank you po minasan. Okay, good job po sa lahat. And okay, continue the good work. Sige po, otsukare-sama deshita. You may now exit the call. Thank you. おやすみなさい。おやすみ先生。おやすみ、皆さん。